Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael, siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon ay susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo. Tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga kapanalig. Narito naman po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at siyempre puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. Mga kapatid, kayo ba'y nakaramdam na inaalihan ng demonyo? Sa palagay sasabihin nyo, hindi. Pero nakakaramdam kayo ng marami yung mga temptations, mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Hindi po ba? Dito po sa Gospel text ngayon na ninyong napakinggan, ito po ay mula naman sa Ebanghelyo ni San Mateo, talata 28 hanggang 34, dito sa isang salita ng ating Panginoon na palayas niya po yung demonyo. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Umalis kayo. Dahil itong dalawang lalaki na inalinan ng dalawang demonyo, ng maraming demonyo, ang lalaki po na inaalihan ay pinagaling ng Panginoon. Alam po ninyo, yung bayan ng Gadara ay isang bayan ho na kung saan ay ito po'y nilalayuan ng mga Hudyo. Dahil alam nila na ang lupang ito, ang Gadara, ay para baga na nakikita nila na ito'y malayo sa Panginoong Yahweh. Kaya nga, itong dalawang lalaki nang nalaman nila na si Jesus ay dumating, bigla silang sumigaw, "Ano ang kailangan mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos." Kilala pala po ng demonyo ang Panginoong Jesus. Kilala ho. Natakot sila. At dahil sa isang salita, "Umalis kayo," walang magawa po iyong mga demonyo. At ito po ay umalis. At ano ang nangyari po? Pinalayas ang mga demonyo at ito ay pumasok po sa mga baboy. At of course, dahil nahulog po sa bangin at bangin na may tubig ho, sila'y nalunod sa dagat. Mga kapanalig, maaari din ho tayo ay inaalihan in a different way ng mga demonyo. Alam po nyo, ang demonyo po ay naririyan lamang sa tabi natin, no? Nagpaparamdam ho na yung mga bagay na bawal ay napakaganda. Kaya tuloy, nadadala po tayo ng demonyo. Mga kapanalig, ang maganda ho kapag tayo'y nakakaramdam ng mga ganitong pagsubok, maganda ho na kung may Biblia po kayo, buksan ninyo sa Psalm 91 verse 7 to 10. Ano po itong salmo ito o awit? Sa verse 7 po, ganito, "Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan." Yan po magandang mapakinggan po natin. At sana hindi lang po nakikinig tayo, napapagnilayan, na hindi pala tayo pababayaan ng Panginoon. At kung siya ay ang narito sa atin, walang makatatalo ho. Siya ay nagpapagaling. Siya ay may kapangyarihan. At dahil may kapangyarihan, na ililigtas niya tayo sa kadiliman. Ang medyo hindi maganda ang result. Dahil yung mga tao po sa Gadara,
Sa halip na tanggapin ng Panginoon ay natakot sila. At hindi lang natakot, nawalan pa ho ng kanilang hanap buhay. Kaya yung mga baboy na kanila na treasure na ito po ang pinag-iingatan nila ay nawala. Marami din ho ang mga taong ganyan. Kapag nawala ang kanilang ari-arian, tila baga nawawasak din ang kanilang pananampalataya. Mas mahalaga ata ang kayamanan kaysa Panginoon. Ito po ang maganda sana na ating tanggapin, na lahat ng treasure ay wala ho na kumpara sa treasure ng ating pananampalataya. Huwag natin itakwil ang Panginoon dahil siya ang ating priceless treasure. Siya po ang pinakamahalagang pag-aari natin dahil ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa atin. Sa ganito, mga kapanalig, tayo'y magiging tapat sa ating pananampalataya at sa ating baptismal vows. Amen. Through His love.